Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you. We are so very happy because today is the day that you have made. Thank you so much for the beautiful people who are watching this broadcast today. It is always our prayer that everything that will be said and done today, only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito na po ang ikasampung linggo ng pagbagtas po natin ng aralin na ito. Ang ibig sabihin, siyam na malaking mga katotohanan na po ang ating natutunan. Mabilis lamang po na pagbabalik-aral. We learn in this series that in Christ, I am perfectly loved by God. We also learn that in Christ, I am completely forgiven. In Christ, I am righteous and holy like God. In Christ, I am a child of God. In Christ, I am a new person inside. In Christ, I am blessed and highly favored. I am charito. Furthermore, we also learned in this series that in Christ, I am rich and godly. In Christ, I am healed and healthy. Also, just recently, just last week, we learned that in Christ, I am anointed to serve. We need to move on, and today we are going to add one more reality. Today we are going to talk about our ambassadorship in Christ. What it means to become an ambassador of Christ here and now. Affirmatively, confidently, and even personally, each of us can say, I am an ambassador of Christ. Can we say that together? I am an ambassador of Christ. One more time, louder. I am an ambassador of Christ. We can say that personally, I am an ambassador of Christ. I want to share with you three insights today. I will be talking with you the definition, the specification, and the application of our ambassadorship in Christ. Let's begin. Let's first talk about the definition. What is an ambassador? An ambassador is a person who represents a country, organization, or a cause and works to promote its interests and build relationships with other countries or group. I want to say that again. A person who represents a country, organization, or a cause and works to promote its interests, the interests of the country, organization, to promote its interests and build relationship with other countries or groups. That is an ambassador. Now, having said that, what is an ambassador of Christ? Let's relate that definition to what we are going to talk about. What is an ambassador of Christ? Christ's ambassador is a person who represents Christ and promotes the interests of His finished work to unbelievers. Yun pong ibig sabihin ng ambassador of Christ. You represent Christ, you promote His interests, not your own interests, but the interests of Christ, and His interest is what He has accomplished on the cross of Calvary, and your target people are the unbelievers.
2 Corinthians chapter 5 verse 20. The Apostle Paul writes, "We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God." We are Christ's ambassadors. God was making the appeal, and God was doing that through us. That is why we are His ambassadors, because God is making the appeal through us. Tayo ang kanyang representante. Tayo ang kanyang kinatawan. Tayo ang kanyang ambasador upang iparating sa mga tao ang kanyang apila. Ang kanyang apila ay ipinapasabi ng Diyos, makipagkasundo na kayo sa Diyos. The word ambassador comes from the Greek word presbuyo, which literally means representative. A representative of Christ. Ambassador, kinatawan, representante ni Kristo. How did we become Christ's ambassadors? Paano ito nangyari? By becoming a new creation through the reconciliatory death of Christ. Sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, napagkasundo tayo sa Diyos. At dahil tayo po'y napagkasundo sa Diyos, tayo po ay naging bagong nilalang. At dahil tayo po'y naging bagong nilalang, tayo po ang representante ng Diyos upang ipaabot sa sangkatauhan na kung anong nangyari sa atin ay pwede ring mangyari sa lahat. 2 Corinthians chapter 5 verse 20 is a very, very important verse. Pero ang context po niyan ay nanggaling sa verse 17 and verse 18 para malaman po natin kung paano tayo naging ambasador ni Kristo. Let's look at the text. 2 Corinthians 5:17. The Apostle Paul writes, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." Now, look at verse 18. All this is from God. Ano po yung tinutukoy na all? Dahil po ang 18 ay galing sa 17, ang tinutukoy na all ay ang new creation. Can you go back on verse 17? Let me just show you. 17, therefore, if anyone is in Christ, he is what? A new creation. What happened? The old has gone. What happened? The new has come. Verse 18, all this, referring to verse 17. All this is from God, who, referring to God, reconciled us to Himself through Christ. God reconciled us to Himself. Hindi po tayo ang nakipagkasundo sa Diyos. Ang ginawa po ng Diyos, pinapagkasundo niya tayo sa Kanya. Siya ang gumawa ng initiative. We did not do it. God did it. God took the initiative and He reconciled us to Himself. How did He do that? Through Christ. Sa pamagitan ni Kristo, pinapagkasundo tayo ng Diyos sa Kanyang sarili. Hindi rin ho ang Diyos ang nakipagkasundo sa atin. Dahil wala hong atraso ang Diyos sa atin para makipagkasundo siya sa atin. Tayong may atraso sa Diyos. Pero ang problema, hindi natin kayang makipagkasundo sa Diyos. At upang magkaroon ng pagkakasundo ang Diyos at ang tao, ito'y naging posible lamang sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Nagkaroon ng reconciliation. Shout amen. How did God reconcile us to Himself? Through Christ. Not religion, not our works,
but through Christ and His finished work. Colossians chapter 1 verse 22, the Apostle Paul writes, "But now He has reconciled you by Christ's physical body through death." Yan po ba'y tumutukoy sa finished work? Exactly. Naging posible ang reconciliation sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa ating mga gawa, hindi sa ating pagsunod, hindi sa ating pagsusumikap. Reconciliation was made possible only through the finished work of Jesus. Look at the verse. "But now He has reconciled you by Christ's physical body through death, to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation." Sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, we are completely forgiven, past, present, and future. No more condemnation, no more accusation. You are holy and righteous before God through the blood of Jesus. Shout amen. Ang word na reconciled ay galing po sa Greek word na apokatalasso. Ito po'y nakasulat sa aorist tense, meaning already reconciled, done through the finished work of Christ, through His death, done already. It is not in the process of reconciliation. Hindi po tayo dahan-dahang nare-reconcile sa Diyos sa pamagitan ng dahan-dahan nating pagbabago. Ang ating reconciliation sa harapan ng Diyos ay hindi bunga ng ating pagsunod, ng ating gawa, o ng pag-anib sa anumang simbahan o relihiyon. Ang ating pong pakikipagkasundo sa harapan ng Diyos ay tinarbaho ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang ating kasalanan, nagkaroon ng pagkakasundo. Always keep this in your mind. Ang nagpahiwalay sa Diyos at sa tao ay ang kasalanan. Ang pakay ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay upang bayaran ang ating kasalanan. At nang mabayaran na po ang ating kasalanan, wala nang namamagitan sa tao at sa Diyos. Ang nagkahiwalay ay nagkabalikan na together again. Reconciliation! Shout amen! Anong resulta ng reconciliation? Look at 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Natutunan po ba natin sa series na ito that in Christ, you are a new person inside? Exactly, we learned that. How was it made possible? Look at verse 18. All this is from God. All referring to the new creation. All this is from God. Who? Referring to God. Reconciled us to Himself. Tell me how? Through Christ. And it did not stop there. And gave us the ministry of reconciliation. Matapos kang ma-reconcile sa Diyos sa pamagitan ng finished work, it is not the end. It is the beginning of something wonderful. Because the moment you got born again, the moment you become a new creation, you receive from God the ministry of reconciliation. The new creation people have been given the ministry of reconciliation. You have to keep this in your mind. You are now a new person inside. You are now a new creation. Now that you have become a new creation, it did not stop there. Yun pong pagiging bagong nilalang ang naging hudyat para maging simula ng isang napakagandang gawain. Binigyan tayo ng ministry of reconciliation. Can you say amen? At dahil ngayon ikaw ay na kay Kristo, mayroon kang ministry. Ang ministry mo ay the ministry of reconciliation. So the question is, what is the ministry of reconciliation? The ministry of reconciliation
is a soul-winning ministry. Lahat ng mga Kristiyano ay dapat soul winners. Yun po ang malaking kakulangan ng maraming simbahan sa panahon ngayon. Kung bakit naging mabagal ang evangelization ng buong mundo. Kung bakit naging mabagal ang pagkalat ng mabuting balita sa buong mundo upang mas maraming tao ang sana'y maabot. Maraming tao ang sana makarinig ng mabuting balita sapagkat inasa na lang po nila ang gawaing ito sa ilang mga tao sa loob ng simbahan sa pamagitan ng evangelism committee, sa pamagitan ng evangelistic group, sa pamagitan ng mga evangelistic people, hindi po lahat kundi ilan lang. Pinapaalala ko po sa inyo na tayong bagong nilalang ay binigyan tayo ng Ministry of Reconciliation. And tell me, what is the Ministry of Reconciliation? It is a soul-winning ministry. The Ministry of Reconciliation is given to every new creation believer. A new creation. Are you a new creation? Remember, ang verse 18 ay galing sa verse 17. Yung nabigyan po ng Ministry of Reconciliation ay yun pong galing sa verse 17. Yung naging new creation, sila po yung binigyan ng Ministry of Reconciliation. Kaya ang tanong ko, ikaw ba ay new creation? Mahina ang sagot sa malakas na tanong. Are you a new creation? Ikaw ay bago ng nilalang. Ang dating bagay lumipas na, narito ikaw ay naging bago. This is your ministry. Everybody's ministry is the ministry of soul winning. Remember, not everybody can sing. Not everybody can teach. Not everybody can pastor a church. Not everybody can lead a group. But everybody can win souls. Everybody can evangelize. Sapagkat yan ang gawaing pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. I wish I had even more time to fully develop that because that is a very important truth. Pero po ko'y sinulat na booklet, also available sa ebook format, non-confrontational evangelism. Meron pong traditional evangelism, pero meron tinatawag pong non-confrontational. And if you want to learn more of it, get a copy of this booklet. For those of you who are watching this broadcast, get a copy of this ebook, and this will teach you the non-confrontational evangelism. The heart and soul of non-confrontational evangelism is what we call submission. S-A-B, submission. S-A-B-M-I-S-S-I-O-N. Submission. Ano ibig sabihin ng submission? Share a booklet mission. Ang pag-share lang po ng booklet ay isa ng mission. Sapagkat ibinibigay mo yan sa isang hindi mananampalataya, magkakaroon siya ng opportunity in a non-confrontational environment, makonfront siya ng gospel, walang tao sa paligid niya, nag-iisa lang siya para marinig niya sa pamagitan ng pagbasa, malaman niya ang mabuting balita. Merong mga taong tumatanggap sa Panginoon dahil napilitan lang. Dahil dinala nung boyfriend, dinala nung girlfriend, dinala nung magulang, dinala nung kaibigan, o kaya dinala nung mga taong pinag-uutangan niya ng loob. Pinagkakautangan niya ng loob at pinagkakautangan niya ng labas. Naintindihan niyo ko ibig sabihin? May utang na sa loob, may utang pa sa labas. Tapos sinabi, alika, sumama ka sa church. So pinagbigyan naman, dahil hindi makatanggi, dahil meron nga siyang utang na loob o utang na labas. Then yung pastoreka ay nangaral at bigla hong nagpatanggap. At pagkatapos yung katabi na pinagkakautangan niya ng loob, siniko siya. O, tumanggap ka. So napilitan siyang tumanggap sapagkat meron nga siyang pinagkakautangan ng loob doon sa tao na ito.
pero hindi natin ngayon alam kung sure. So merong pressure kaya siya tumanggap. Unlike non-confrontational, walang pressure. Nag-iisa ka lang, binabasa mo. At napansin niyo po ba ito? Lahat ng booklet natin o e-book sa last page ay meron pong prayer of acceptance. Have you noticed that? We purposely do that sapagkat hindi natin alam kung ano yung pagkakataon ng mga booklets na ito, ang e-books na ito ay mapasa kamay ng mga di mananampalataya at yun ang pagkakataon para marinig niya sa pamagitan ng pagbasa, mahal siya ng Diyos at ang Diyos ay may magandang plano sa kanyang buhay. Praise God! Amen! Isa po sa pinakamagandang booklet and e-book ng evangelism ay ang Salvation Made Easy. Kasi po alam niyo, ang kaligtasan, pinahirap masyado ng religion. Daming mga rules and regulations and rituals. Ang dami, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan, so forth and so on, para maligtas ka. Samantalang napakadali lang ng kaligtasan, ito'y regalong bigay ng Diyos. Tanggapin mo ang regalo, ikaw ay ligtas na. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Shout amen. So number 1, yun po yung definition of our ambassadorship in Christ. The definition, by virtue of simple definition, we have become ambassadors of Christ. So everybody say, I am an ambassador of Christ. I am an ambassador of Christ. One more time. I am an ambassador of Christ. Yan po yung definition. Now let's talk about the specification. What are the specifics of being an ambassador of Christ? 2 Corinthians 5:18 and 19. All this is from God. Naipaliwanag ko na sa inyo kanina, yung all referring to the new creation. Who, referring to God, reconciled us to Himself. And how did God do it? Through Christ. He gave us the new creation, gave us tayong mga bago ng nilalang, tayo pong mga bago ng tao. He gave us the ministry of reconciliation. And I already explained to you, mga batid, what is the ministry of reconciliation? It is the ministry of soul winning. Now look at verse 19. That God was reconciling the world to Himself in Christ. So ang reconciliation na kay Kristo. Walang reconciliation hiwalay kay Kristo. Look at the verse. God was reconciling the world to Himself in Christ. Para ma-reconcile ka sa Diyos sa pamagitan lang ni Kristo. Hindi sa pamagitan ng iglesia, hindi sa pamagitan ng simbahan, hindi sa pamagitan po ng pastor o ng obispo. Magkakaroon lang ng reconciliation sa pamagitan ni Kristo. Can you say amen? In Christ, not counting men's sins against them. And He has committed to us, referring to the new creation people, the message of reconciliation. I want to share with you 2 specifics. This is what God did. 2 specifics. Now that we have become a new creation, are you a new creation? I'm asking a question, are you a new creation? Galing tayo sa 2 Corinthians 5:17. Now, pumunta tayo sa verse 18. Pumunta tayo sa verse 19. Meron 2 specifics. Number 1, God gave us the ministry of reconciliation. Verse 18 po yun. Maliwanag, binigyan tayo, yung tayo, tinutuko yung new creation, binigyan tayo ng ministry of reconciliation. Again, tatanungin ko po kayo kung kayo matatandain, what is the ministry of reconciliation? Soul winning ministry. Soul winning is not a special gift to selected ones. It is for every believer. I want to say that again. Soul winning is not a special gift given to selected ones. Soul winning is given to
every new creation believer. Are you a new creation? Verse 17, pagpunta sa verse 18, He has given us the ministry of reconciliation. Can you say amen? Natatandaan niyo po ang story sa Mark chapter 5. Yung mama na demon possessed doon po sa Gerazin. Pinuntahan ni Jesus. Sinalubong siya ng mama na ito na siya po ay walang damit. Siya po'y nakatira sa simenteryo, samantalang walang makasupil sa mama na ito. And to cut the long story short, this man was miraculously delivered by Jesus. Nagkaroon siya ng life change. And you have to read the whole story. This man went throughout the region of Decapolis and told everyone about what Jesus did to his life. Amazing. Remember John chapter 4, yung kausap ni Jesus na Samaritan woman doon po sa balon, nagkaroon po ng conversion. Ang babaeng ito ay nabago ang kanyang buhay. She went back to Samaria and told everyone there what happened to her. Ano nangyari sa kanya? Anong pagbabago ang nangyari sa kanya? At maraming tao ang nagilalas at namangha sa kwento ng pagbabago ng kanyang buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento. At kapag na kay Kristo, meron kang kwento dahil ang buhay mo'y may kwenta. Kapag wala ka kay Kristo, walang kwenta ang buhay, kaya wala kang kwento. Ang iginaganda ng kwento ay dahil ikaw ay na kay Kristo, ang dati lumipas na, ikaw ay naging bagong nilalang. You are a new person. Say amen. God gave us the ministry of reconciliation. Win soul. Manghikayat ka. Ikwento mo sa iba ang kwento ng iyong buhay. Always remember what God has done to you. It is no secret because what He has done to you, He is able to do it to other people. Can you say amen? Number 2, God committed to us the message of reconciliation. Remember, dalawang ibinigay sa atin. 2 specifics. The ministry of reconciliation and the message of reconciliation. Now the question is, what is the message of reconciliation? What is that? The message of reconciliation is very simple. God is not counting men's sins against them. Tagalog, hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao. Bakit? Wala nang bibilangin, pinatawad ng lahat sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan. Woo! Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Are you happy today? Why? Oh happy day, oh happy day. Since Jesus washed my sins away, He taught me how to watch and pray. Oh happy day, oh happy day. Since Jesus washed my sins away. Ang pinakamasayang araw ng buhay mo, nang pinatawad ng Panginoon ang lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay pinatawad na. Shout amen! Everybody say, in Christ I am completely forgiven. In Christ I am completely forgiven. Mas malakas pa. In Christ I am completely forgiven. Yung dumadagundong. In Christ I am completely forgiven. Do you believe that? Yes. I'm sure you do. We learned the most powerful truth that in Christ you are completely forgiven. You are made new in the inside. You're no longer the same. You are a new person. You are now made holy and righteous before God. You are blessed and highly favored. You are His child. You are His beloved. Mahal na mahal ka ng Diyos. Pinangako ng Diyos sa'yo, hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan.
pinagpala ka at pinaburan. Kung may sakit ka, pinagaling ka na ng Panginoon. Pinagpala, pinaburan, mahal ka ng Diyos. Praise God. 2 Corinthians 5:19, look at the verse that God was reconciling the world to Himself in Christ. Meron lang reconciliation pag na kay Kristo. Not counting men's sins against them. He has committed to us the message of reconciliation. So what is the message of reconciliation? Yung nasa middle part ng verse. Not counting men's sins against them. That is the message. Hindi ba dapat yan ang mensahe sa likod ng pulpito? Hindi ba dapat ang mensahe na itinuturo at pinapangaral ng mga pastor? Dahil yun po yung ikinumit sa ating mensahe. Messenger lang po tayo. Wala tayong karapatang mag-imbento ng mensahe. Spokesperson lang tayo. Pinapasabi ng Diyos. Hindi na siya nagbibilang ng kasalanan ng tao dahil wala nang bibilangin. Lahat ay pinatawad na sa krus ng Kalbaryo. Praise God! Hindi na nagbibilang ang Diyos. Ang nagbibilang lang ay ang asawa mo. Ang nagbibilang lang ay ang magulang mo. Ang nagbibilang lang yung kaibigan mo. Yung mga atrasong nagawa mo sa kanila na hindi nila malimutan, na nakalista palagi at lagi kang sinisingil. Salamat sa Diyos. Ang ating listahan ay sinunog na. Ang ating listahan ay binura na. Ang ating listahan ay itinapo na. Shout amen! The Bible says, I will remember your sins no more. Itinapo ng Diyos ang ating kasalanan sa pinakamalalim na dagat. At naglagay ang Diyos ng karatula, no fishing allowed. Hindi na pwedeng gamitin ni Satanas ang kasalanang nagawa mo laban sa iyo, sapagkat ang lahat ng ito'y binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. What a beautiful Savior we have. Shout amen. I don't know much about you, pero sabi ng iba, ang ganito daw kagandang mensahe mag-uudyok sa tao para magkasala ng magkasala. Hindi ko alam kung ganyan ang dating sa inyo, pero ang dating sa amin, ang ganito kagandang mensahe ay nagpapaudyok sa amin para lalong maglingkod sa Panginoon, para lalong mahalin ng Diyos, lalong magsilbi, sapagkat nakita namin ang pag-ibig ng Diyos. The Bible says, forgiven little, loves little. Forgiven much, loves much. Yun ang sabi ng Bible. Wala kayong mababasa sa Bible na forgiven much, sin much. Wala po yan. Dahil hindi po yun ang natural response ng taong pinatawad ng malaki. Ang response ng taong pinatawad ng malaki, forgiven much, loves much. Kaya kung naintindihan mo na malaking patawad na binigay ng Diyos sa iyo, binura lahat ng iyong kasalanan, inalis ang iyong atraso, no condemnation, no accusation, you are forgiven. Ang resulta po niyan, mahal mo ang Diyos, paglilingkuran mo ang Diyos, ikaw ay pinatawad na ng Panginoon sa lahat ng iyong kasalanan. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. As you can see on your screen, yun pong not counting, ang Greek words po niya ay may logizomai. May logizomai. Literally, not counting. Not counting sins against people, against those who are in Christ. Huwag kayong lalayo sa konteksto. Ito pong pangako na ito ay doon lang sa mga na kay Kristo. Kasi ang reconciliation is only in Christ. This is only true to those who are in Christ. Kung wala ka kay Kristo, hindi ito totoo sa iyo. Hindi po ito across the board sa lahat ng tao. Sinasabi po ni Apostle Pablo kung kanino lang applicable ang verse na ito. In Christ. My question is, are you in Christ? Because in Christ, not
not counting men's sins against them. Kanino lang hindi binibilang ang kasalanan ng tao? Yung na kay Kristo. Ikaw ba'y na kay Kristo? Itaas ang kamay ng siya'y naniniwala, siya'y na kay Kristo. Itaas ang kamay. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Romans chapter 4 verse 8. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. Blessed is the man, happy is the man whose sins the Lord will never count against him. Yung pong word na never, ang Greek word po ay omei. Omei, double negative. Kasi yung o, negative, omei, double negative. Never, ever, not at all. Hindi. Di ba pag sinabi mong hindi, matibay na. Pero pag sinabi mong hindi, mas matibay. Kasi double negative po yun. Never, ever. The word count, logizomai, meaning imputed or charged. Pag pinagsama mo yan, o may logizomai, never, ever be charged against you. Never, ever be charged against you. Hindi na masisingil sa iyo sapagkat walang sisingilin. Binayaran lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat. Shout amen. Please put this in your heart. God cannot charge you with the sin He already charged His Son with. Sa Tagalog, hindi ka maaring singilin ng Diyos sa kasalanang binayaran na ng kanyang anak. Tatanungin ko kayo, kaninong kasalanan ang binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Sa atin. Kung ating kasalanan ang kanyang binayaran at sisingilin ka ng Diyos sa kasalanang iyong nagawa, ito po'y pagpapawalang bisa ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na hindi maaring gawin ng Ama. Sapagkat ang ginawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo ay meron pong permanenteng epekto na ang tao ay makasalanan at kinuha ni Kristo ang kasalanan ng tao at napasa kanyang dugo ang katawan at nang siya'y namatay, binayaran niya ang lahat ng kasalanan ng ating mga ninuno hanggang sa ating kapanahunan. Shout amen. Para singilin ka ng Diyos, ang tawag diyan, double charge. Bawal po yun. Sa credit card nga, hindi ka pwedeng ma-double charge. Even by accident, kung na-double charge, mga kapatid, pwede mo ipa-write off. Kasi nag-a-appear naman po yun sa system nila. 2 beses kang nasingil. Hindi pwede yun. Hindi sila pwedeng magsamantala sa bahagi na yun. Kaya kung sakali nagkamali ka, na double swipe, at na double charge ka, mag-a-appear, parehas na purchase, parehas na kainin ng restaurant, parehas na oras, parehas na pagkakataon, parehas na produkto, and then madali yon. Makikita sa system, ira-write off lang po yon. Kasi hindi pwede ang double charge. Maging sa justice system, hindi pwedeng bayaran ang kasalanan ng 2 beses. Kapag napagdusahan na ng tao ang kasalanan ng kanyang nagawa, siya po'y nahatulang makulong at nasilbi niya na ang maraming taon ng kanyang pagkakakulong. Hindi na siya pwedeng ikulong uli sa kasalanang binayaran niya na. Kung ito'y naiintindihan natin in human justice o naiintindihan natin in economics and finances, mga kapatid, sana naiintindihan nyo rin po nang si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang ating kasalanan. Kaya hindi ka na pwedeng singilin ng Diyos sa kasalanan na iyong nagawa. Shout amen! Ang tinutukoy ko po, mga kapatid, yung eternal payment. Hindi ka na maaring pumunta sa impyerno dahil sa mga kasalanang iyong nagawa dahil inako na ni Kristo ang iyong kasalanan. Yung pong mga kasalanang nagagawa ng tao, meron tinatawag na natural consequence. Babayaran nyo yan sa lipunan.
Kaya kung may atraso kayo sa kapwa-tao, may atraso kayo sa lipunan, meron kayong kaso na versus the Philippines, people of the Philippines versus a particular person, iba yon. Sapagat yun ay atraso mo sa lipunan, atraso mo yan sa tao. Hindi ho yan eternal. Yan po ay temporary dito. May atraso ka sa asawa mo. At nagpasaya ang asawa mo na ikaw ay iwanan dahil sa laki ng atrasong nagawa mo. O atraso mo sa mga anak mo, atraso mo sa kaibigan mo. Utang mong hindi binayaran. At nagkahiwalay kayong magkaibigan. O meron ka nagawang hindi maganda, natural consequence lang po yan. It will not affect your eternal destiny. Kasi yung eternal destiny mo ay binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Para maging balanse ang turo. Kasi baka iisipin ng iba, pinatawad na pala ang aking kasalanan lahat. E di wala na akong gagawin kundi magmaltrato ng tao, mang-abuso ng tao, mang-abuso ng kababaihan, mang-abuso ng kabataan, mang-abuso ng pera ng mga tao, sapagkat wala naman pala ako ng babayaran. Hangal ang taong nakakaisip ng ganyan. Nabubuhay tayo sa lipunan na mayroong batas, at ang batas pong yan sumasaklaw sa natural at pang-araw-araw nating buhay. Natural consequence. Halimbawa, humawa ka ng apoy, masunog ang iyong kamay. Natural namang masunog ang kamay mo, humawa ka ng apoy? Hindi na yata nakakapagtaka humahawa ka ng kamay ng apoy, hindi yan nasusunog. Natural po ba pag humawa ka ng apoy, masunog ka? Yung pong kamay mong nasunog, ang tawag doon natural consequence. Pero tatanungin ko po kayo, kahit ba sunog na ang kamay mo, mahal ka pa rin ng Diyos? That is eternal payment. Sunog ang kamay mo dahil humawa ka ng apoy. Pero yung sunog na kamay will not in any way invalidate what Christ has eternally accomplished on the cross of Calvary. Itong mabuting balita. Ang sinumang totoong pinatawad ng Panginoon, binago na ang buhay. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi siya humahawak ng apoy, hindi siya naglalaro ng apoy, hindi siya nangaabuso ng tao, hindi siya gumagawa ng masama sa lipunan sapagkat ikaw ay mabuting tao dahil ikaw ay binago na ng Panginoon. Ikaw ay hindi na katulad ng dati. Shout Amen! Palakpakan si Lord. Praise God! Amen! Kaninong kasalanan ang binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Sa atin. He paid the debt He did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid a debt that I could never pay. Binayaran niya ang kasalanang hindi ko kayang bayaran. Purihin ang Panginoon. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Two specifics. Look at the screen. Two specifics. Number one, God gave us what? The ministry of reconciliation. Verse 18. And what is the ministry of reconciliation? Soul winning ministry. So lahat ng new creation ay soul winners? Exactly. Number two, God committed to us what? The message of reconciliation. And what is the message of reconciliation? Not counting men's sins against them. In short, complete forgiveness. That is why in Christ you are completely forgiven. Yun po yung verse 19. In light of this, we have become His ambassadors. Tatanungin ko kayo, mabigat itong tanong na ito. Napakabigat nito. Ano ang kasunod ng 19? Ulitin ko, meron pa kayo isang pagkakataon mag-isip ng malalim. Ano ang kasunod ng 19? 20. Now look at the verse, 2 Corinthians 5:20. We are therefore Christ's ambassadors. Therefore is conclusion. Paano nag-conclude si Paul na you have become an ambassador? Because you become a new creation.
you have been given the ministry of reconciliation. And you have been committed the message of reconciliation. Kaya magkakasama yon. 17, 18, 19, ang kasunod ng 19, 20. Now, you are Christ's ambassador. Everybody say, I am an ambassador of Christ. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal. Who is making the appeal? God. God was making the appeal. And how did God do it? Through us. Parang pong yung bansa natin. May ambassador tayo, di po ba? Ang bawat bansa po ba may ambassador? Kung meron po tayong international dispute, may appeal ang ating bansa. Sino po ang makikipag-usap doon sa bansa na yon para iparating yung ating pong sentimiento tungkol sa West Philippine Sea? The ambassador. Binomba yung ating mga mangisda. Binomba yung ating pong mga sasakyang pandagat. May problema sa West Philippine Sea. Hindi yung presidente natin ang pupunta ron. Meron tayong ambassador. Yung mensahe ng presidente, ipaparating sa ambassador, yung ambassador ang makikipag-usap doon sa bansa na yon. Kasi siya po yung representative. Pinapasabi ng aming Pangulo, kami ang may-ari ng West Philippine Sea. Pumapalag ang mga incheck. Kailangan tayong manindigan. Yun po yung tinatawag po na appeal. Umaapila ka. God is making an appeal. Pero para makarating yung appeal niya sa tao, meron siyang representative. Ang representative niya yung mga new creation. Kasi makakapagsalita sila base sa kanilang karanasan na sila rin ay binago ng Panginoon. Sila'y pinatawad, sila'y may karanasan. Amen. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Anong appeal ng Diyos? Be reconciled to God. God is making an appeal through us. Us referring to the new creation. We, His ambassadors, are now making the talk. Pero yung appeal galing sa Diyos. Mga kapatid, isa po sa maling paniniwala ng inclusionism and universalism, lahat ng tao kaligtas na automatically. Kung totoo yun, bakit pa mag-aapila ang Diyos? Be reconciled to God kung lahat ay reconciled na sa Diyos. Sabi nila, lahat daw tayo automatic, reconciled na sa Diyos universally through the finished work of Christ. And we are all included to the finished work of Christ. Therefore, all are already saved. Or at least universally says, all will be saved. That is wrong. Nagpapahina po yan ng evangelism, nagpapahina po yan ng pagsisikap ng church, abutin ang buong mundo, at ang church ay napupunta sa posisyon na huwag na tayo mag-evangelize, lahat naman ay ligtas na. That is wrong. That is a diabolical, devilish, hellish lie. Hindi po automatic lahat ng tao ligtas na because of the finished work of Christ. I am not diminishing the value of the finished work of Christ. Ito ang totoo sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Ang lahat ng tao gustong iligtas ng Diyos. Ang lahat ng tao ay maaring maligtas. Magkaroon sila ng opportunity, marinig ang mabuting balita, dapuan sila ng pananampalataya, at pagdating ng pananampalataya, tumawag sila, at pagtawag nila, Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Palakpakan si Lord. Praise God. How can they hear without a preacher? A preacher must preach the message of reconciliation so that they will hear the message. And faith comes by hearing, and hearing the message. Pag nagkaroon na po sila ng faith, tatawag sila.
And whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Tingnan natin ito sa wikang Pilipino. Tagalog, 2 Korinto 5:20. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Sinong nakikiusap? Ang Diyos mismo ang nakikiusap. Kanino? Sa inyo. Mga di mananampalataya. Yung mga hindi pa reconciled. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa mga di mananampalataya. Anong kanyang pakiusap? Makipagkasundo na kayo sa Diyos. Kasi sa parte ng Diyos wala nang problema. Binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan ng tao. Pero makipagkasundo ka, tanggapin mo, paniwalaan mo. You have to believe the finished work. You have to believe Jesus Christ as the only Savior. You have to receive the gift of salvation. Kaya ang kanyang pakiusap, makipagkasundo na kayo. Look at the next line, kami nakikiusap. Alang-alang kay Kristo. Dahil nakikiusap ang Diyos, tayo naman kanyang representative, nakikiusap din sa tao. Sinasabi natin sa mga tao, hey, makipagkasundo na kayo sa Diyos. Okay na sa Diyos. Parang pinag-aayos mo yung dalawa, uy, mag-ayos na kayo, okay na raw siya. Hindi na siya galit. Binura na lahat nung text mo. Lahat ng pambabastos mo. Lahat ng mga pagmumura mo, lahat ng masakit na salita na itinext mo, biro na, wala na. Oh, sure ka? Oh! So sa makatwid, kung wala sa kabilang end, okay na. Nasa iyo na lang pala yun. Kapag sinabi mo, alright, naniniwala ako, tinatanggap ko, nagkaroon ng reconciliation. Paniwalaan mo lang na mahal ka ng Diyos. Paniwalaan mo lang binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang iyong kasalanan. Ngayon, ang araw ng iyong kaligtasan. Today is the day of salvation for you. Because I believe you are not seeing this broadcast by accident. This is by God's divine appointment, because we believe today is your salvation day. Can you shout amen? Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. Be reconciled to God. On what basis? Sabi po ng appeal, be reconciled to God. Yun ang message, be reconciled to God. Mga kapatid, on what basis? Tell me, on what basis? Based on the finished work of Christ. Kailangan mayroong magiging basihan ng reconciliation. Well, tatanungin ko po kayo. Mabigat din ang tanong na ito kasi bigat nung nakinanina na tanong. Ano ang kasunod ng 20? 21, 2 Corinthians 5:21. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Can you say amen? Anong appeal? Be reconciled to God. Yun ang appeal sa verse number 20. May appeal, be reconciled to God. And on what basis? Anong basihan ng appeal? Kagaya natin, umaapila tayo sa pamagitan ng ambassador natin sa China. Sinasabi, kami ang may-ari ng West Philippine Sea. On what basis? Meron na pong ruling. Meron ng international ruling na nagsasabi, tayo talaga ang may-ari ng West Philippine Sea. Kaya ho tayo matapang. Kaya ho tayo naninindigan. Mas malaki sila kaysa sa atin, pero hindi ko mo tayo maliit, maduduwag tayo. Hindi tayo naduduwag dahil alam natin kung ano yung katotohanan. Merong international ruling. Tayo ang talagang may-ari ng West Philippine Sea. Yan po ang ating pinaniniwalaan at ipinaglalaban. Ganon din po. Kaya ho tayo tumitindig at matapang na tumitindig sa paniniwala. Makipag-ayos na kayo sa Diyos dahil binayaran na ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ni Hesus Kristo.
Amen. Tanong ko sa inyo, kung may maipapakita ka bang resibo, mapagdududahan pa bang bayad? Hindi na. Pero kung walang resibo, kahit saan ka makarating, bayad na, bayad na, bayad na, bayad na. Anong bayad na? Anong patunay na bayad na? Kaya mahalaga ang resibo. Kapag walang resibo, walang patunay. Kahit tumakbo ka sa Supreme Court, talo ka. Dahil meron tinatawag na rule of evidence. Anong ebidensya? Anong ebidensya? Walang ebidensya. Dahil walang resibo. Ito ang patunay na bayad na. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay at buhay magpakailan-kailan paman. Iyan ang patunay. Bayad na ang ating mga kasalanan. Kaya ang isa sa pinakamalaking mensahe ng pananampalatayang Kristiyano, si Jesus ay buhay magpakailan-kailan paman. He lives! He lives! Christ Jesus lives today. Shout amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Praise God. Napakaganda ng mensahe na ito. Hindi ko alam kung paano tapusin. Praise God. Be reconciled to God. On what basis? On the basis of the finished work of Christ. Can you say amen? We are Christ's ambassadors. We implore the people on Christ's behalf, be reconciled to God. We're telling the people, makipag-ayos na kayo sa Diyos, hindi na siya galit. In fact, kung maniniwala lang kayo, hindi niya na binibilang ang inyong mga kasalanan kasi wala nang bibilangin, binayaran na sa krus lahat. Tanong ko sa inyo, yan ba ang mensahe ng maraming simbahan ngayon? Hindi. Alam niyo kung ano mensahe ng maraming mga pastor at obispo? Lagot ka sa Diyos. Patay ka sa Diyos. Sisingiling ka ng Diyos. Hindi ko alam kung sino ang Diyos ang tinutukoy nila. Hindi ko talaga alam. Kasi kung yung Diyos na tinutukoy nila ay ang Diyos ng Biblia, hindi ka na lagot. Wala ka nang sagutin. Pinatawad ka na. Mahal ka ng Diyos. Ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan. The God of the Bible has forgiven your sins through the finished work of Jesus. Shout amen. Amen. Confidently, you can say here and now that you are Christ's ambassadors. Can you say amen? Amen. Palakpakan si Lord. Malakas na palakpak para kay Lord. Praise God. Number 1, definition. Number 2, specification. I told you 2 specifics. The ministry of reconciliation and the message of reconciliation. Now let me close by giving you the application. Life application. Ngayon alam na natin ang definition. Ngayon alam na natin ang specification. Ano yung application? Number 1, show Christ in your life like an open book. Ipakita mo ang iyong buhay tulad ng bukas na libro na binabasa ng mga tao. Listen to this. Let Christ's love and grace shine through you, through everything you do. Knowing that for some, you might be the only Bible they read, showing Christ is the center of your life. Maraming mga taong hindi makakapagbukas ng Biblia sa buong buhay nila. At ang tanging Bibliang mababasa lang nila ay ang bukas mong buhay. Ipabasa natin ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating buhay. 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3. The Apostle Paul writes, "For you yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everybody." Known and read by everybody. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stones,
but on tablets of human hearts. Number one, show Christ in your life like an open book. Number two, tell others what Christ has done in your life. Ikwento mo sa iba kung anong ginawa ni Kristo sa iyo. Meron bang ginawa si Kristo sa iyo? Tinatanong ko kayo, meron bang ginawa si Kristo sa iyo? Tell others. Your story can inspire and encourage others, showing them that God's transforming grace is real and available to everyone. You'll never know yung inspiration ng buhay mo. Maraming taong nawawala na ng pag-asa. Akala nila hindi na sila gagaling. Pero meron kang kwento, mahimala kang pinagaling ng Panginoon. Nanolobasa din yung mga taong parang nawawala ng pag-asa. Nakakita ng pag-asa. Ang Diyos ay nagpapagaling. May mga taong nawawala na ng pag-asa na sila'y magbabago. All of a sudden, you tell your story na kung paanong gano'n ka kasama. Pero binago ka ng biyaya ng Diyos. Magkaroon sila ng inspirasyon. Kung siya'y nabago, ako rin ay kayang baguhin ng Panginoon. May mga tao ng istorya po nila'y dapang-dapa, bankrupt, baon sa utang, 6 feet below the ground. Parang iniisip na hindi na kami makabounce back, hindi na kami makabawi sa buhay. All of a sudden, you tell the story. Kung paano out of bankruptcy, God has picked you up, turned you around, and blessed you abundantly. Mula sa luging-luging pamumuhay, iniangat ng Diyos ang buhay mo. And then you tell the story. At yung mga taong dapa ang buhay, magkaroon ng pag-asa sapagkat ang mensahe ng krus ay mensahe ng pag-asa. Walang hindi kayang baguhin ng Panginoon. Walang sakit na hindi kayang pagalingin. Walang buhay na hindi kayang pagpalain. Shout Amen! Remember, Mark chapter 5, remember that story kanina na mention ko? That man, that demoniac man from Gadarene was miraculously delivered by Jesus. Tignan nyo kung ano sinabi ni Jesus sa mama na ito. Mark chapter 5 verse 19. Matapos siyang mahimalang makalaya mula sa kadena ng demonyo o mga demonyo. Verse 19, go home to your family. Tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Umuwi ka na sa pamilya mo. Matagal ka nang hindi nakakauwi dahil dito ka nakatira sa sementeryo. Umuwi ka na sa kanila. Ikwento mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Meron po bang ginawa ang Diyos sa buhay natin? Ikwento po natin. Yan ay kwentong magbibigay ng inspirasyon, pag-asa sa mga makakarinig ng kwento ng biyaya. Can you say amen? Number one, show Christ in your life like an open book. Number two, tell others what Christ has done in your life. Number three, hand out grace-filled literature to others. Magbigay ka ng babasahin sa ibang tao. Never ever underestimate the power of handing out a literature. Never. Let me give you an example. Hudson Taylor, a British missionary who was saved at the age of 17 through a simple gospel tract. 18th century. Isang 17 taong gulang na binata, naabutan po siya ng gospel tract. Tinanggap niya si Jesus. And at the age of 21, siya po'y naging misyonero sa China. Iniwan ang karangyaan ng Great Britain at pumunta sa liblib na lugar ng China dahil gusto niyang maging misyonero. Siya po ang founder ng China Inland Mission. You know what he did? He spent 50 years of his life serving as a missionary in China. He died at the age of 73.
Tell me where he died. He died in China. Ang sabi niya, walang ibang lugar sa buong mundo na gusto ko kundi ang China. He loved the Chinese people so much that he wanted to tell them the story of Jesus. Pero amazing ang kanyang story bilang missionary. Pero paano siya naging Christian? May nag-abot sa kanya ng babasahin. Look at my eyes. I'm starting to close. Never ever underestimate. Baka yung mabibigyan mo ng tract, yung mabibigyan mo ng booklet, yung mabibigyan mo ng babasahin, hindi na kayo magtatagpo kahit kailan. Baka hindi mo na siya kilala. Pero pagdating sa langit, lalapit ito sa iyo at magsasabi, ako, yung binigyan mo ng babasahin. Naging pastor, naging misyonero, naging ebanghelista. Just imagine the great reward of multiplication exponentially. Isang inabutan mo ng truck. Hudson Taylor, isang naging missionary, boom, China, ay naabot. And just imagine if you're working on a networking, you understand the value of downlines. Lahat yun akyat sa upline. Naintindihan niya ng mga tao pagdating sa pera. Ang hindi ko maintindihan, ba't di nila maintindihan ito sa larangan ng Espiritu? Yung mga inaakay niyong kaluluwa. Yung mga nabigyan niyo ng babasahin. Maaaring hindi niyo na alam kung nasaan sila ngayon. Nasa ibang bansa na, nasa probinsya. Ang iba po ay nasa langit na. Pagdating natin doon, lalapit sila sa iyo. At sasabihin, salamat. Ako yung binigyan mo ng booklet, Salvation Made Easy. Naintindihan ko, simple palang maligtas dahil lahat binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Never ever underestimate the power of handing out a gospel tract. Let's see them again. Let's recap. Application, ngayong alam mo na yung definition, ngayong alam mo na yung specification. Now, let's look at the application. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Show Christ in your life like an open book. Number 2. Tell others what Christ has done in your life. And number 3. And how will His Spirit make you to others. Please remember, show Christ in your life like an open book. Tell others about Christ. Tell others what Christ has done in your life. And number 3, hand out grace-filled literature to others. Show Christ, tell others, and hand out. The big idea is, in Christ, always remember, I am an ambassador of Christ. One more time, what is the big idea? Everybody say, I am an ambassador of Christ. I am an ambassador of Christ. One more time. I am an ambassador of Christ. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, because we, being ambassadors of Christ, giving you the opportunity to respond to the call of the message of reconciliation. And after you receive Jesus, you become an ambassador of Christ too. Pero bago ka maging ambassador ni Kristo, kailangan mo muna maging new creation. At ang new creation can only be made possible through Jesus. Manalangin tayo ng pagtanggap. Itaas natin ang ating dalawang kamay. Samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Tayo manalangin. Lift up your both hands. Let us pray. Aming Ama, maraming salamat po sa pag-ibig mo na ipinakita sa pamagitan ni Jesucristo. Panginoong Jesucristo, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po
ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, itinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Praise God. Doon po sa mga tumanggap sa Panginoon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, gusto naming sabihin ito mula sa aming puso. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. Tayo po ay dumako sa gawain ng ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Kaya hindi naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Isang beses pa malakas, anong ating big idea? I am an ambassador of Christ. One more time. Mas malakas pa. Powerful truth. I am an ambassador of Christ. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast.